11 kabanata. Isang tao nga na may sakit, si Lazaro na taga Betanya, na nayon ni Maria at ni Marta na kanyang kapatid. At ito'y yaong si Maria na nagpahid sa Panginoon ng ungguento, at kinuskos ang kanyang mga paa ng kanyang mga buhok, na ang kanyang kapatid na si Lazaro ay may sakit. Nagpasugo nga sa kanya ang mga kapatid ng babae, na nagsasabi, Panginoon, narito, siya na iyong iniibig ay may sakit. Ngunit pagkarinig ni Jesus nito, ay sinabi niya, ang sakit na ito'y hindi sa ikamamatay, kundi sa ikaluluwalhati ng Diyos, upang ang anak ng Diyos ay luwalhatiin sa pamamagitan niyaon. Iniibig nga ni Jesus si Marta at ang kanyang kapatid na babae at si Lazaro. Nang mabalitaan nga niya na siya'y may sakit, siya'y tumahang 2 araw ng panahong yaon sa dating kinaroroonan niya. Saka pagkatapos nito ay sinabi niya sa mga alagad, tayo nang muli sa Judea. Sinabi sa kanya ng mga alagad, Rabay, ngayoy pinagsisikapang batuhin ka ng mga Hudyo at muli kang paroroon doon? Sumagot si Jesus, hindi baga ang araw ay may 12 oras? Kung ang isang tao'y lumalakad samantalang araw ay hindi siya natitisod, sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanglibutang ito. Ngunit ang isang taong lumalakad samantalang gabi ay natitisod siya, sapagkat walang ilaw sa kanya. Ang mga bagay na ito'y sinalita niya at pagkatapos nito'y sinabi niya sa kanila, si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog. Ngunit ako'y paroroon upang gisingin ko siya sa pagkakatulog. Sinabi ng mga alagad sa kanya, Panginoon, kung siya'y natutulog ay siya'y gagaling. Sinalita nga ni Jesus ang tungkol sa kanyang pagkamatay. Datapwat sinapantahan nila na ang sinalita ay ang karaniwang pagtulog. Nang magkagayon nga, ay sinabi sa kanila ni Jesus ng malinaw, si Lazaro ay patay. At ikinagagalak ko dahil sa inyo rin na ako'y wala roon, upang kayo'y magsipaniwala, gayon may tayo na sa kanya. Si Tomas nga na tinatawag na Didimo ay nagsabi sa mga kapwa niya alagad, tayo'y magsiparoon din naman upang tayo'y mga matay na kasama niya. Kaya't nang dumating si Jesus ay naratnan niyang 4 na araw na siya'y nalilibing. Ang Betanya nga'y malapit sa Jerusalem na may layong 15 estadyo. At marami sa mga Hudyo ang nangakaparoon na kay Marta at kay Maria upang sila'y aliwin tungkol sa kanilang kapatid. Si Marta nga, nang marinig niyang si Jesus ay dumarating, ay yumaon at sumalubong sa kanya, ngunit si Maria ay nanatiling nakaupo sa bahay. Sinabi nga ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, disin ang kapatid ko ay hindi namatay. At ngayon man na may nalalaman ko na, anumang hingin mo sa Diyos ay ipagkakaloob sa iyo ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Jesus, magbabangon uli ang iyong kapatid. Si Marta ay nagsabi sa kanya, nalalaman ko na siya'y magbabangon uli sa pagkabuhay na mag-uli sa huling araw. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na mag-uli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay magpakailanman. Sinasampalatayanan mo baga ito? Sinabi niya sa kanya, oo, Panginoon, sumasampalataya ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Sa makatwid bagay ang naparirito sa sanglibutan. At nang masabi na niya ito ay yumaon siya at tinawag ng lihim si Maria na kapatid niya, na sinasabi ang guro ay narito at tinatawag ka. At siya nang marinig niya ito ay nagtindig na madali at pumaroon sa kanya. Hindi pa nga dumarating si Jesus sa nayon, kundi naroroon pa sa dakong kinasalubungan sa kanya ni Marta. Ang mga Hudyo nga na kanyang mga kasama sa bahay at nangagsisialiw sa kanya pagkakita nilang si Maria na siya'y nagtindig na madali at lumabas, ay nagsisunod sa kanya na inaakalang paroroon siya sa libingan upang dooy tumangis. Si Maria nga pagdating niya sa kinaroroonan ni Jesus at pagkakita sa kanya ay nagpatira pa sa kanyang paanan na sinabi sa kanya, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, disin ay hindi namatay ang aking kapatid. Nang makita nga ni Jesus na siya'y tumatangis at gayon din ang mga Hudyong nagsisitangis na kasama niyang dumating, ay nalagim siya sa espiritu at nagulumihanan at sinabi, saan ninyo siya nilagay? Sinabi nila sa kanya, Panginoon, halika at tingnan mo. Tumangis si Jesus. Sinabi nga ng mga Hudyo, tingnan ninyo kung gaano ang pag-ibig niya sa kanya. Datapwat ang ilan sa kanila ay nagsipagsabi, hindi baga magagawa ng taong ito na nagpadilat ng mga mata ng bulag, na ang taong ito naman ay huwag mamatay? Si Jesus nga sa muling pagkalagim sa kanyang sarili ay naparoon sa libingan. Yaon nga'y isang yungib at mayroong isang batong nakatakip sa ibabaw noon. Sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Si Marta, na kapatid niyaong namatay,
ay nagsabi sa kanya, Panginoon, sa ngayon ay nabubulok na ang bangkay sapagkat may 4 na araw na siyang namamatay. Sinabi sa kanya ni Jesus, Di baga sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Kaya't inalis nila ang bato at itiningin ni Jesus sa itaas ang kanyang mga mata at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako'y iyong dininig at nalalaman ko na ako'y lagi mong dinirinig. Ngunit ito'y sinabi ko dahil sa karamihang nasa palibot, upang sila'y magsisampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. At nang masabi niya ang gayon, ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. Siya na patay ay lumabas, na natatalian ang mga kamay at mga paa ng mga kayong panglibing, at ang kanyang mukha ay nababalot ng isang panyo. Sinabi sa kanila ni Jesus, Siya'y inyong kalagan, at bayaan ninyo siyang yumaon. Marami nga sa mga Hudyo ang nagsiparoon kay Maria at nangakakita ng ginawa niya, at nagsisampalataya sa kanya. Datapwat ang ilan sa kanila ay nagsiparoon sa mga Fariseyo at sinaysay sa kanila ang mga bagay na ginawa ni Jesus. Ang mga pangulong saserdote nga at ang mga Fariseyo ay nangagpulong at nagsipagsabi, Ano ang gagawin natin? Sapagkat ang taong ito'y gumagawa ng maraming tanda. Kung siya'y ating pabayaan gayon, ang lahat ng mga tao ay magsisisampalataya sa kanya at magsisiparito ang mga Romano at pagkukunin ang ating kinaroroonan at gayon din naman ang ating bansa. Ngunit ang isa sa kanila na si Caifas, na dakilang saserdote ng taong yaon, ay nagsabi sa kanila, Kayo'y walang nalalamang anuman. Ni inyong niwawari na sa inyo'y nararapat na ang isang tao ay mamatay dahil sa bayan, at hindi ang buong bansa ay mapahamak. Tungay sinabi niya na hindi sa kanyang sarili, kundi palibhasa ay dakilang saserdote ng taong yaon, ay hinulaan niya na si Jesus ay dapat mamatay dahil sa bansa. At hindi dahil sa bansa lamang, kundi upang matipon din naman niya sa isa, ang mga anak ng Diyos na nagsisipangalat, kaya't mula ng araw na yaon, ay pinagsanggunianan nilang ipapatay siya. Si Jesus ay hindi na naglalakad ng hayag sa gitna ng mga Hudyo, kundi naparoon doon sa lupaing malapit sa ilang, sa isang bayan na tinatawag na Ephraim, at siya'y nananahan doong kasama ng mga alagad. Ang Paskwa nga ng mga Hudyo ay malapit na, at maraming nagsiahon sa Jerusalem mula sa lupaing yaon bago magpaskwa, upang magsipaglinis. Pinaghahanap nga nila si Jesus at pinag-uusapan ng isa't isa samantalang nangakatayo sila sa templo. Anong akala ninyo na hindi na kaya siya paririto sa pista? Ang mga pangulong saserdote at ang mga Fariseyo nga ay nangag-utos na kung ang sino mang tao'y nakakaalam ng kung saan siya naroroon, ay dapat niyang ihayag upang kanilang madakip siya.